Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin, upang sa iyong pamumuno at pangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trawisanyo, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaba ng mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nananatili sa loob ang ulap at napuspos nga ito ng kaluwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na may ang haliging apoy, ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod.
Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. Upoon, Hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din, habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Makikinig ako sa iyong mga salita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Haleluya. Makikinig ako sa iyong mga salita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pampang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan nagagalit tayo, naiinis
Bakit marami ang mga masasama ang ugali kahit nasa loob na ng simbahan? Bakit maraming salbahe at makasalanan na turingan pa naman na mga Katoliko, mga Kristiyano, marami mga miyembro pa ng mga organisasyon at kung anumang kilusan sa simbahan, masama pa rin ang ugali. Minsan pari na ay masama pa rin ang ugali. Meron pa rin hindi magandang pag-uugali. Baka nakalimutan natin na ang simbahan ay hindi, sabi nga, hindi ito museo ng mga banal. Yung simbahan ay hindi kinabibilangan ng mga santo agad. Ang simbahan parang ospital, sabi nga. Tayo'y nabibilang sa simbahan upang hilumin. Lahat tayong bumubuo ng simbahan, makasalanan. Naiinis tayo sa iba na masama ugali, hindi natin alam. Yung iba rin naiinis sa atin. Kasi hindi natin alam, meron din tayong masamang ugali. Di lang natin namamalayan. Lahat tayo sa simbahan may pagkukulang pa. Lahat tayo sa simbahan ay may pagiging makasalanan pa. Lahat tayo ay hinihilom dito sa loob ng simbahan. Kaya naman, mararanasan natin ang pagiging imperpekto ng bawat isa. Mararanasan natin yung pagiging makasalanan ng isa't isa. Pero ang importante, nagsisikap tayo para mahilom tayo sa ating pagka-makasalanan. Kaya naman, dasal tayo ng dasal, misa tayo ng misa, tumatanggap tayo ng sakramento palagi. Hindi tayo araw-araw na nagsisimba, hindi dahil banal tayo. Hindi tayo laging nagkukomunyon kasi mga santo na tayo. Hindi tayo naglilingkod sa simbahan kasi karapat-dapat tayo. Kaya natin ginagawa ang lahat ng ito dahil nga makasalanan tayo. Yung simba ng simba, sila pa talaga yung mas makasalanan. Kaya nga kailangan nila na palaging magsimba. Ganon talaga. Kung sino yung mas makasalanan, mas higit nangangailangan ng panalangin at ng pagtanggap lalo na ng sakramento. Ito ang nilalarawan sa talinhagang sinabi ni Jesus ngayon sa ating ebanghelyo. Talinhaga ng inihagis na lambat, na nung inihagis ang lambat, kumakatawan sa pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, ay nahuli nito sari-saring isda. Yung lambat naman hindi namimili. Hindi naman pipiliin ng lambat o yung mabuting isda lang. Lahat mahuhuli. Ganon din ang simbahan. Nung tinatagang simbahan, ipinahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao. Makasalanan man o hindi. Pero lahat naman tayo, makasalanan naman talaga. Lahat tayo may kailangan baguhin. Lahat tayo nangangailangan ng salita ng Diyos para ayusin tayo sa ating sarili. Itong pagpapahayag ng salita ng Diyos nagsimula na lumang tipan pa. Kaya sa unang pagbasa natin, kwento Exodo, kwento kung paano itinayo ni Moises ang tabernakulo. Yung tabernakulo ay lugar, tolda, kung saan inilagay doon yung 10 utos nakalagay sa kaban. Tinatawag na kaban ng tipan. At yun ang nagsisilbing paalala sa mga Israelita na kailangan silang hubugin ng mga utos ng Diyos. Ibinigay yung utos sa mga Israelita
Kasi nga, matitigas ang ulo, mga makasalanan, imperpekto. Bagamat sila ay pinili ng Diyos para maging kanyang bayan. Ganon din sa simbahan. Ang simbahan ang bagong bayan ng Diyos. Ang wine-welcome sa simbahan, mga makasalanan din, tayo. Para tayo ay patuloy na hilumin at hubugin. Ngayon naman, mga salita na nanggagaling sa mismong anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Anong lumang tipan si Moises? Pero ngayon, masigit kay Moises ang meron tayo, ang anak ng Diyos. Patuloy tayong nakikinig kay Jesus. Patuloy nating pinagninilayan ang mga turo niya upang unti-unti ay mahubog tayo at mahilom sa ating makasalanan. Merong mga hindi makikinig, merong mga hindi tatanggap. Kaya nga sa wakas ng panahon, pagbubukod-bukurin yung mga umoo sa Panginoon at sa mga humindi. Hindi natin basta hihindian ang Panginoon. Pag humindi tayo sa paanyaya niya na magbago, ay meron itong consequence sa atin. Malaki ang mawawala sa atin kapag humindi tayo sa Panginoon. Ito yung nilalarawan sa wakas ng panahon. Sabi nga, yung mga makasalanan, itatapon sa nag-aapoy na pugon. Ibig sabihin, malaki ang mawawala sa atin. Yung ating buhay, kapiling ng Diyos, magpakailanman mawawala yon. Katumbas nun, nag-aapoy na pugon. Kaya nga, tayo'y inaanyayahan, wag tayo basta-basta hihindi sa Panginoon. Sapagkat bawat tugon natin may consequence. May consequence yung pag-oo natin, tayo'y mabubuhay magpakailanman kapiling ng Diyos, maghahari siya sa kalooban natin, meron din consequence yung paghindi. Bagamat tayo'y tinatawag sa simbahan, mga makasalanan, pero yung pagpasok natin sa simbahan bilang mga makasalanan, tayo'y inaanyayahan na sana umoo tayo sa gagawin ng Diyos sa atin. Umoo tayo sa Kanyang mga utos, umoo tayo sa Kanyang mga salita, upang tayo ay mabago. Lahat tayo maging kamukha ng Diyos sa Kanyang kabanalan. Yon ang layunin ni Jesus. Kaya tayo tinipon sa simbahan. Maging mapagpasensya tayo sa isa't isa, maging matyaga rin tayo sa isa't isa. Magtulungan tayo sa simbahan para makamit natin yung kabanalan na nais ng Diyos sa atin. Bagamat nararanasan pa rin natin yung ating mga kapintasan at kakulangan pagka makasalanan, matuto tayong magpatawad sa isa't isa at laging magtulungan para makamit natin ang kaligtasan. Tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa Kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari.
Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Alalahanin natin muli ang mga kapatid nating humihiling ng ating panalangin. Itaas din natin sa Diyos ang mga intensyon ng mga kapatid nating nagpapamisa, lalo na ang mga intensyon para sa mga may sakit at mga pumanaw sa buhay na ito. Panginoon, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat, kasama ng aming kapatid na si Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ika'y aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, pinagdusa mo siya sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay nihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo And you know when I sit and when I stand, your heart.